Bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Panipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. Wala kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang... Siyempre, hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. She's the House Speaker. Martin Magnanakaw! Si Martin! One more time! Martin Magnanakaw! Martin Magnanakaw! Martin Magnanakaw! Magnanakaw si Martin! Alright mga kababayan, ito na yung ating pinaka-aabangan, no? Ang banggitin talaga ng tuluyan itong pangalan ni House Speaker Martin Romualdez, no? Dito po sa maanomalyang paggamit po ng pondo dito po sa ating flood control. At hindi naman lingid sa ating kaalaman mga kababayan na maingay talaga at maugong itong pangalan na to, no? At sabi nga po ni Senator Chis Escudero ay takot o iniiwasang banggitin itong pangalan na ito dahil mabigat at
napaka maimpluwensya itong taong ito, no? At ito nga pong nangyayari mga kababayan sa Kongreso, sa mababang kapulungan at maging dito sa Senado ay unti-unti po natin nalalaman, no, everyday kung ano nga ba talaga yung nangyayari dito po sa ating bansa. So ngayon po talaga mga kababayan ay tila nakikita na natin na nagigipit na itong ilang individual at kinakailangan na talaga nilang ilaglag yung kanilang mga kasamahan, no? At hindi nga tayo nagkamali dyan mga kababayan dahil una nga pong nagbitiw sa kanyang pwesto itong si House Speaker Martin Romualdez at ngayon naman po ay napabalita nga po na nagbitiw na din po itong si Congressman Saldico, no, na sila po yung dalawang tao na pinangalanan, no, na tungkol dito sa likod ng maanomalyang paggamit po ng flood control. At ito nga po mga kababayan, paulit-ulit po nga idinidina yan ng kabilang kampo. Kaya hanggang ngayon ay dapat ipagpatuloy po na tayo po ay mag-imbestiga. Kaya ako'y nalulungkot, no, dun sa part na dito sa ginagawang pag-iimbestiga daw dito sa flood control ay kinakailangan daw na gawing pribado at hindi i-live stream. So sang-ayon ba kayo dun mga kababayan? Kasi ako parang tagilid ako sa ganyan na alam ko na dapat tayo ay may karapatang malaman yung mangyayaring investigasyon dyan. Live stream o talagang in real time. Dahil taxpayer tayo, obligasyon natin, no, na bantayan kung saan man napupunta yung mga taxes na ating ibinabayad at obligasyon din syempre ng gobyerno na ipahatid sa atin at ipaalam ultimo kahit sentimo yan ay alam natin kung ano yung pumapasok at lumalabas. Kaya dapat talaga tayong updated sa lahat ng bagay. Kaya naman mga kababayan, noong September 21st, 2025 ay nakiisa po tayo dito sa malawakang rally na ginawa po dito sa Minjola, no, upang ipanawagan itong pagbibitiw ng mga kawatan dyan sa gobyerno. Pero para sa akin mga kababayan, hindi solusyon itong kanilang pag-alis sa kanilang mga pwesto, no, o pag-resign sa kanilang mga pwesto. Kinakailangan talaga sila ay managot at as much as possible ay maibalik po yung mga ninakaw nilang pera sa kaban ng bayan. Dahil hindi din matatapos to mga kababayan Patuloy lang silang gagawa ng hindi maganda na hindi man lang sila, no, napanagot sa mata ng batas. So ito yung pangit mga kababayan dito sa sistema ng Pilipinas na kung saan sinasabi nilang ang batas ay pantay pero makikita naman natin, no, na ang batas ay para lang sa mayayaman, no. Ito ay personal kong opinion, no, kasi bakit kapag mayayaman yung nasasangkot sa mga ganitong mga issue, sa mga pagnanakaw, ang tagal, may mga napakahaba ng procedure, napakahaba ng due process, samantalang yung mga mahihirap mga kababayan na nagnakaw lamang ng isang sakong bigas, nagnakaw ng gatas, nagnakaw ng mangga, agad-agad, no, na nakulong. So napaka-unfair mga kababayan, kahit sabihin pa kasi natin na pantay ang batas, no, pantay tumingin ang batas ng Pilipinas, hindi natin pwedeng panghawakan kasi nakikita natin sa ngayon, 'di ba mga kababayan, no, na may mga nagsasalita na, may mga ebidensya na pero patuloy pa rin po na gumugulong itong kasong ito at tila alam mo yun, parang nakikipagpatentero ka at napakahabang palabas, kumbaga sarsuela nga, kaya nga sabi ni Senator Chis Escudero ay wagsak yan, no? Yung ginagawang script nito nga ni Martin Romualdez dahil kapag pinatulan mo talaga itong mga kababayan, talagang mababaliw talaga kayo. Kaya para sa akin mga kababayan, bilang isang Pilipino, tayo po ay mag-observe, no, sa kung ano yung nakapapanood natin at wag tayo agad-agad maniniwala, lalo na sa ibang mga mainstream media na wala namang ibang alam kundi magpakalat din ng hindi makatotohanang balita o kung ano man ay may pinapanigan, no. Hindi ko naman nilalahat pero may ilang mga mainstream media na ganito talaga, no, at alam naman po natin yun, kaya nga nasasabihan natin sila ng bias. Kaya dapat maging mapanuri tayo mga kababayan at maging matalino tayo sa ating mga binabasa, naririnig, no, at wag tayo basta-bastang maniniwala dyan dahil alam naman po natin na laganap nga po yung mga black propaganda para sirain yung iilang individual. Mas mainam na pakinggan muna natin yung dalawang panig at timbangin natin, no, kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan.
kasalanan. Kaya itong mga nangyayari ngayon mga kababayan sa mababang kapulungan at dito sa Senado ay very exciting mga kababayan, no, dahil unti-unti na din po natin malalaman kasi nagkakaipitan na po sila mga kababayan, no, at wala na silang ibang lalabasan dahil na corner na po sila at alam nila na ang taong bayan ay nakatunghay na po at nagmamasid sa kanila at binabantayan na po yung kanilang bawat galaw. Kaya napaka-powerful talaga nitong social media, no, na sila po ay nape-pressure, ang mga politiko pong corrupt ay nape-pressure na po dahil po sa atin, no, dahil talagang halos araw-araw minuminuto nga may mga posting, may mga nakakawindang na mga balita dito sa ating gobyerno. Kaya keep it up mga kababayan. Tayo ay may karapatan, no, upang malaman kung ano yung nangyayari sa ating bansa. Tayo ang nagbabayad sa kanila, tayo ang nagpapasahod sa kanila. Kaya tayo ay may karapatan para malaman kung saan dinadala yung mga taxes natin. At obligasyon natin yan bilang isang mamamayang Pilipino na bantayan po natin yung kaban ng bayan. So comment down below mga kababayan kung agree kayo dito sa aking mga sinasabi at i-comment nyo dyan kung ano yung inyong mga saloobin. So maraming salamat mga kababayan at magkita-kits po ulit tayo sa susunod dating update. God bless po sa inyong lahat.